The Department of Agriculture clarifies there is no egg shortage and that it will remain affordable and available throughout the year. In BNC's Follow the Money, Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa explains daily egg production stands at 13 to 14 million pieces daily and dismisses concerns about a looming supply crisis by April due to the threat of bird flu. De Mesa assures the public the disease is under control and that current production is stable. The Agriculture Department has declared a food security emergency to help bring down rice prices. Joining us via Zoom is Kulusang Magbubukid ng Pilipinas Chairperson Danilo Ramos. Magandang umaga, Kadaning. Magandang umaga po, Paulo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan na nakasubaybay sa programa sa araw na ito. Kadaning, nagdeklara ng Department of Agriculture ng food security emergency at may mga prices right now in terms of yung rice na talagang pinapababa nila. Could you tell us a bit more sa merkado po ngayon? Ano talaga ang presyo ng bigas ngayon? Okay, nananatili pong mataas at gusto ko pong sabihin ang food security emergency na deklara, ito po ay cosmetics and band-aid solution. Tinanggap po ng pamahalaan na merong krisis sa bigas at pagkain, pero mali ang solusyon. Paulo, gusto ko lang banggitin na noong July 2024, ang sabi ng United Nations Food and Agriculture Organization, 51 million Filipinos ang nagugutom. Hindi kumakain ng maayos at may kagutuman. December 2024, sa inilabas po ng SWS survey ay 63% self-rated poverty of hunger. Ito po ay katumbas ng 71 million Pilipino sa ating bansa. So, grabe po. Tinatanggap ng gobyerno pero mali po ang solusyon. Hindi po solusyon ang food security emergency at hindi po totoo na bababa ang presyo ng bigas sa pamilihan. Ulitin ko po, ito ay cosmetics and band-aid solution. Sir, na-mention niyo cosmetics and band-aid solution po ang food security emergency na linigay ng Department of Agriculture. Ano po yung suggested resolution niyo po to address yung food security issue po natin? Ay, mahalaga po yan. Alam mo, Paulo, meron akong hawak na bigas. Dala ko rin yung palay na inani namin nung nakaraang anihan. Pero mahalaga po yung tanong nyo. At ano ang solusyon sa krisis at sa bigas at sa pagkain? Paulo, 3 to 4 important points. Una po, ipatupad ang tunay na reforma sa lupa sa ating bansa. Ibig sabihin po, lupa para sa mga magsasaka, protection and preservation ng mga prime agricultural lands, lalo po doon sa tinatamnan ng palay. Pangalawa po, repeal rice tariffication law at kasama po yung amendments noong December 2024 at sa halip palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain sa ating bansa. Pangatlo po, significant government subsidy sa mga magsasaka at kaugnay po niyan, ibalik ang mandato ng National Food Authority na bilhin ang palay diretso sa mga magsasaka, at least po 20 to 25% ng total palay production, at kapag ka po meron palay ang NFA, meron na siyang magigiling at ibebenta. Mababalik po, kung matatandaan po natin, prior to rice tariffication law, February 2019, meron pong 27 pesos per kilo ng regular milled rice at 32 pesos well-milled rice sa ilalim po ng National Food Authority. At importante dapat po, Paulo, mga kababayan, lessons learned. Ang sabi po ng data, 500 billion pesos loss sa agriculture. Ito po ay nung pumasok tayo sa rice tariffication law at siyempre po, nung pumasok tayo sa WTO. Ito po, bakit napakahalaga? Alam niyo po ba na sa buong mundo ang kulelat ang Pilipinas in terms of government subsidies? Ito po, ang per
capita, farmer support for agriculture, from 1995 to 2022 at nagpapatuloy po ito. Isipin niyo po sa Thailand po is $5,912.2 per farmer. Ang pinakamalaki po, siyempre, sa Estados Unidos, $1,682,494. At sa katabi po natin, ang South Korea, $145,015.2. Pero tingnan po, sa Pilipinas, $2,563.4. Kulelat po. At ang masama, Paolo, ito. Last year, 2024, ang budget po ng DA is 221 billion pesos. Ngayon po, lumiit pa, 211.3 billion. Yes. So, hindi po priority ng gobyerno ang solusyon sa krisis sa bigas at pagkain. Sir, so na-mention nyo po na feeling nyo na hindi po priority ng gobyerno yung food security po natin, particularly with yung rice. Pero at the same time, yung gobyerno po natin nag-issue ng tariff on rice to try and help lower the prices. Sa palagay nyo po, bakit po ang mga tariffs na to hindi nagpapababa ng mga presyo sa merkado? Paulo, please pakiulit. Medyo nasabay yung ingay, please. No worries, sir. Yung rice tariffs obviously have been implemented dito sa Pilipinas, especially to try and spur yung pagbenta dito ng domestic with rice products. Bakit po hindi po bumababa ang presyo sa market despite all of the efforts ng DA? Okay, una po, dahil sa pag-iral ng kartel. Mahalaga yan, Paulo, no? Kasi ang bumibili ng, ito po, para klaro, ang bumibili ng volume ng palay sa mga magsasaka sa panahon ng aniyan ay mga traders, cartel, at the same time, mga landlord. At dahil sila yung may control ng palay, sila yung may control ng bigas. Kaya yun po yung isang napakahalaga. Pag-iral po ng rice cartel, at ito, hawak ko rin, remember, 2022, ang sibuyas po ay umabot ng 600 pesos per kilo. Dahil po yan sa pag-iral ng kartel sa bigas, kartel sa sibuyas, at insignificant ang papel ng gobyerno. Kaya po napakahalaga magkaroon ng kapangyarihan muli ang NFA na bili ng palay kasi po under rice tariffication law at yung pong amendments noong December 2024, wala pong papel ang NFA kundi umangkat ng bigas at magbenta sa mga government sa LGU at saka department. Alam mo, Paulo, ito pa masama. Doon po sa amendments noong December 2024, alam niyo po ba na pinapayagan ng Department of Agriculture na maglaan ng 5 billion pesos para sa import ng bigas? Imagine, dati po ay mga traders, kartel ang aangkat, ngayon mismong gobyerno. Sa halip na bilhin ang palay sa mga magsasaka, mga rice farmer, at may maibenta. So mali po ang tugon. At kung bakit po may krisis sa bigas at pagkain, mahalaga po dahil sa government policies and program. Yung pong mga bagyo, climate change, ito po ay contributory factor. Pero ulitin ko po, walang tunay na reforma sa lupa, wala pong government subsidy at dagdag ko pa, alam mo ba, Paulo, doon po sa nakaraang bagyo noong calamity noong nakaraang taon, January to June, El Nino. Pagdating po ng second half, serye ng bagyo, pero alam niyo po, walang natatanggap halos na kompensasyon sa ating mga magsasaka, lalo pa po yung mga rice and corn farmers. Danilo, I wish we had more time to really go and really tackle those issues more deeply. But that's all the time we have for the moment. Maraming salamat po. Thank you very much for joining us this morning. Okay, maraming salamat po. Ang issue po ng bigas at pagkain ay issue ng taong bayan. So, sama-sama po nating isulong ang abot kayang presyo ng bigas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. As KNP Chairman Danilo Ramos, maraming salamat po.